been thinking as I look all around me. Seems by the signs that we're soon gonna be leaving. The bridegroom is coming to take us all away. Maybe tomorrow, but I pray that it's today. And we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches, telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, go and get your bride. Today's your wedding day. Now when we see the bridegroom on a cloud in the sky, will he be telling you hello or telling you goodbye? Oh, be sure and be ready to meet him face to face. We've got to fight the good fight. We've got to keep the faith. And we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches, telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, go and get your bride. Today's your wedding day. And we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches, telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, go and get your bride. Today's your wedding day. We'll fly away. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At hari nawa na sa gabing ito ay blessed kayo, masaya. Kahit paano po ay damang-dama natin yung presensya, yung concern ng Panginoon sa buhay natin. Pinipreserve po tayo, buhay physical, ito yung pinakamahalagang yaman po sa lupa. Ang kagandahan po ng isang Kristiyano na meron na siyang kayamanan dito sa lupa, yung pinakamataas na uri, that is the physical body, with, may mga blessing pa, meron siyang pangbuhay, panglangit. Yun po, keep ng Panginoon yun. Kaya, pag ang Kristiyano aware sa bagay na ito, ay talagang uunahin niya yung life niya, na panglangit. Kasi, ihaharap niya kasi, habang nabubuhay siya sa physical na katawan na ito, as the Lord provides and the Holy Spirit leads, tayo po talaga ay accountable, dahil po hindi po ligtas ang lahat ng tao kundi po lahat lamang nung nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon, the words of the gospel of truth na binabanggit ng Biblia, may kinalaman sa ating Panginoon si Kristo as God manifest in the flesh, and then alam naman natin na He died for our sins, He was buried, the third day He rose from the dead. So yun po yung kanyang pangako na pagbalik niya ay lahat po ng mga naniwala at doon po sa kanya at saka doon sa ginawa niya doon sa Calvary, recorded in the Bible, kasi yung faith ay nagsisimula po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na sana po ang pagkakataon nito ay magiging karagdagan na opportunity para sa atin ay maliwanagan sa mga bagay na hindi pa natin naliliwanagan. At tayo po ay magkaroon ng increase
paglago sa kaalaman. Yan ang binabanggit ng 2 Peter 3:18. Yan po lang ang hangarin ng Panginoon, na habang may opportunity, ay gawin na po natin yung nararapat, and that is yung po nilalaman ng Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Ang live streaming ay isang paraan po ng Diyos para po may pakayag na rito yung sa loobin niya, yung kalooban niya sa lahat ng Kristiyano kung anong gawin habang may opportunity. And then yung mga tao na hindi paligtas, pamagitan man lang dito ay makapasok yung liwanag ng salita ng Diyos, may enlighten siya sa isyu ng kaligtasan, at sa hinaharap, magkaroon na siya ng idea. And then ang kailangan na lang po doon ay follow up something. At least kung siya makapag-desisyon sa gabing ito, natatanggapin niya talaga na siya ay makasalanan na gaya ng sinabi ng Panginoon, patutuon ng Panginoon sa kanyang mga salita. And then pinapaliwanag, dinidetalye, kinukwento yung nangyari sa Calvary at kung sino yung namatay na yun, at ba siya, tao lang siya ba? O siya maliit na Diyos? O siya estranghero lang, napadpad dito para mamatay? So, ito po isang bagay na dapat maunawaan ng lahat. Hindi lamang po yung mga unbelievers, pati mga Kristiyano, kailangan sariwang-sariwa ang mga katotohanan nito. Kaya sa gabi ito, ay handa po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Biblia, ang ating mga notebook, no? Mga ballpen o lapis, pansulat. Pero dapat po nating pasalamatan ng Diyos dahil pinagtitiwalaan pa tayo ng opportunity ganito. Pero bago tayo manalangin, nais ko pong pasalamatan, batiin at purihin higit sa lahat ang Diyos sa mga nakinig nung Sunday night, no? Although yung iba dito nakikinig, pero I want you to know their location, yung iba, no? Yung iba walang location, hindi ko alam. Pero meron dito yung si Alvin San Mateo, Brother Alvin San Mateo. Ito yan ay sa Baliwag to Okay, kapatid ni Brother John Mark to. Tapos si Sterling Posadas Lapos, asawa ni Brother Jimmy Lapos, no? So yung alam natin nag-sacrifice ng table dyan doon sa harap ng pulpit. And then Sister Micaela Runas, ito ay membro sa Church ng Panginoon doon kay Pastor Romy Kahugiran. Ito naman pang-apat si Brother Wenceslao de la Banda Carane o Carane Jr. Ito po ay miyembro naman po doon sa Sapang Bato, no? At and then meron tayong tagapakinig doon sa nakinig nung Sunday night. Kakilala natin to, kaibigan natin tong Pastor Bobby Aguite, no? So nagpapastor po siya doon ngayon sa Quezon City. Tapos yung photographer ng Precious Life Christian School, si Tatay Mar Chan, yan, okay. Ang poging photographer ng bayan, no? Kay Brother Mar Chan, no? Tapos sa Dubai, of course, na-register dito siya, yung nakita kong isa sa mga nag-likes, si Brother Buboy Meneses, no? Yan, tagal na kaming magkakilala ito at magkaibigan. Dito pa lang sa Mountain View nakapag-aral siya sa seminary ito. Si Sister Lynn Coles, Mexico. Ayan, Mexico. Sister Lynn, no? Magandang gabi. And then, Sister Rejoice Grace Paspi, Cambodia. Tapos, Sister Laureta Lualhati, Cambodia din to. Si Rom Esguerra Gomez. Tapos, Sister Charlene Jobel, Cambodia din to. Ang galing na ito, nakapag-service to. Sama Sister Leilani. And then si Sister Marisa Ortiz Cruz, Singapore. Ayan, Singapore. So ito yung mga ilan na nakita po natin doon sa mga nag-like na kailangan naman po natin silang recognize, pasalamatan dahil niloob ng Diyos na sila ay makasama natin sa pagkikinig ng salita ng Diyos. And then of course, lahat po ng mga regular natin tagapakinig,
Isa na yan si Brother Dan Alacar doon sa New York. Ito yung father nila, Brother Richard, no? At nagpapasalamat tayo sa kanya dahil patuloy ang kanyang tutok, and then kahit paano ho ay nagiging bahagi rin po siya, naging bahagi rin po sa church natin sa pamamagitan ng prayer, and from time to time ay talagang yung pagmamahal niya sa mga kaluluwa at sa gawain ng Panginoon ay kanya pong nagagawa, no? At harinawa ay patuloy po nating sama sa prayer natin upang patuloy sa ingatan, habaan pa ng Panginoon ang kanyang buhay, maging blessing pa siya sa maraming kaluluwa at maraming gawain ng Panginoon, no? Yung kanyang buong pamilya. And then at the same time, of course, doon sa mga regular natin tagapakinig doon, no? Tagapakinig din, of course, tagapanood yan sa may Laguna, no? Brother Vic, no? At sa iba't ibang lugar, of course, may bagyo, no? Malamig, ulan, sabi niya, Sister Alicia Wilson, no? And then, hindi ko na mabanggit po lahat, of course, meron tayong mga kapatid doon sa Australia, yung mga Manrique family, Aquino family. Maraming salamat sa inyong mga prayer at saka pagsubaybay sa ating live streaming. Napakahalaga ito habang may opportunity, ito yung mga bagay na wag nating palipasan, ano? At wag nating ignore kasi salita ng Diyos dito yung tinataas, hindi naman po yung ating sarili dito. Wala tayong tinataas na anumang relihiyon dito, kundi ang Panginoon sa kanyang kanyang salita. Of course, yung mga kapatid natin dyan sa Makabebe, tuloy silang sumusubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. Lalo na yung si Sister Rosalyn, so, no, Biray, Sister Len, thank you very much. Kasi siya ho yung makikita ninyo pag nag-share ho ng photo dun sa mga services doon nangyayari sa panguna ni Brother Daniel Bong Dueñas. At ako'y nabibless talaga. Tapos itong kapatid na ito ay talagang meron siya kasing kapatid na miyembro ng isang relihiyon, no? INC. At nung mabalitaan nung kapatid niya na nandun sa Nueva Ecija, kinokosyon niya ito, yun daw sa kanya, yung totoo. Yan ang katotohanan, yun daw yung ililigtas. So, ito na mga kapatid, naliwanagan niya naman yan. Wala naman tayo tinatas dito. Hindi naman yung, kasi hindi rin naintindihan kasi ng mga tao. Pag narinig kasi nila yung church, kala nila, yung organization nila, ano ba ililigtas yung church? Pati ba lamesa, pati ba table, at saka building. Hindi ho, yung church na binabanggit na body ni Kristo ay mga tao po yun na possessor na ng buhay na walang hanggan. At sila po kumbaga sa kwan ay documented na naka-specified na saved, S-A-V-E-D, justified, past tense po lahat yan, sanctified, past tense po lahat yan, may shield na po sila with the Holy Spirit. So ayan po yun, no? At ang kaiba ho doon sa mga nagkiklaim na kung mo ginamit yung pangalan na yun, no, ginawa lang nila yung pangalan actually, no? Kasi kung titignan mo yung term, no, limbawa ni Iglesia ni Jonel, so wala pa kong pangalan yun. Iglesia pa lang ang binanggit ni Jonel. Parang halimbawa, asawa ni Joel. Asawa ni Joel. Sino yung asawa ni Joel? Hindi mo na pwedeng sabihin na ililigtas na yun si Joel. O yung asawa ni Joel. Parang gano'n lang po yan eh. Hindi nila naintindihan, no? Sipin mo ililigtas si iglesia. Sino bang bumubuo ng iglesia o yung organization dito sa lupa? Pag niregister mo sa SEC yan, nakaspecify yung mga property mo dyan. Ano ba yung mga property mo, etc. So, babanggitin mo yung buildings, how many lots, etc. Ayan po yun. So, yun ba yung ililigtas ba yun? You know, pwedeng makilalang church, dito sa lupa, ang isang church, pag sinabi kasi church dito sa lupa, organization po ito, religious organization. Pero yung tinutukoy ng Panginoon, yung kanyang tinatawag na my church, body of Christ yun, siya lang head, siya lang yun, siya lang head. Lahat po yun ay nandun ang kanyang spirit, nandun ang kanyang life. Kanya po yun eh. At lahat po ito yung na-redeem. Redeem na yan, past tense po yan. Alright, 1 Peter chapter 3 verse 18 and 19.
Okay, redeem na po yan. Ang mariredeem na lang yung body, pagbalik niya, papalitan na po yun. Redemption ng soul, sold na yun eh. So yan po yung hindi nila naintindihan. So thank you very much. Maging dito rin sa mga kapatid sa Mexico, pag-pray natin yung kanilang needs. At the same time, yung mga taga-Baliwag, nakikita po natin palagi yung kanilang pagsubaybay, lalo na Sister Marines, no? Palagi yung marami yung comments yan, sila si Brother Jojo, yung kanyang may bahay. So, mabuhay kayo lang dyan. Mga likes yung Sister Leska, yan. So, looking forward sa mga darating na pagkakataon na makabisita rin loobin ng Panginoon. So, manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po na idagdag mong oras na ito para gamitin namin naman, para maitaas po yung salita, ma-define naman ang aming buhay Kristiyano, buhay spiritual. And then, matuto kami pa ng maraming bagay sapagkat sa iyo magmumula yung wisdom, sa iyo magmumula ang tamang salita o knowledge, truth. And then, magkakaroon kami ng understanding na kung magkaroon na kami ng understanding, ang tunay na understanding, ay talagang umiiwas na po yung nag-a-avoid. At talagang may galit na po yan, may hatred against sin. Gaya po ng sinasaad doon sa Job 28 verse 28. Kaya ang wisdom sa iyo po yun, power sa iyo yun, Panginoon. Kaya wala ho kaming may pagmamalaki. Lahat ng bagay na sa amin, sa iyo po yun. Kaya tulungan mo po kami na iyong mga anak sa iba't ibang lugar na palaging mangibabaw sa aming puso't isipan ang paniwala, ang katotohanan na kami po ay purchased possession mo na. Hindi na po kami ang nagmamay-ari dito, therefore hindi po nararapat kami po ang masunod at hindi ikaw. Kaya masa po kami na sa gawa po, paalala, conviction ng banal mong spirito, ay maintindihan, maunawaan ng Kristiyano ito at maramdaman niya yung fear. Kaya niling po namin habang tinatalakay namin ang maselan at napakahalaga naman na paksa nito, na ito yung aming kinakaharap pagkatapos na aming lilisan sa mundong ito, is about the judgment seat of Christ, ay talagang may handa na po ng mga tunay na Kristiyano. Kanyang sarili, gawin na po ang nararapat habang mayroon pong opportunity. So Lord, sa iyong pangalan, sa iyong karangalan at kapurihan, inihiling po namin ang lahat ng ito. Amen. Amen. So, tuloy po natin yung ating pag-aaral may kinalaman sa judgment seat of Christ, mga kapatid. Ulitin po natin, yung judgment ng kasalanan ng lahat ng mga believers ay nakakatulan na po sa Calvary Cross. Doon na po nabayaran. And then, meron po tayong araw-araw na kinakaharap na hatol ng Diyos, uri ng judgment. Yan po yung hagupit, yung chastening, palo, bilang mga anak niya. Ganoon naman po talaga yung relationship. Kaya saludo ako dito sa ating presidente nung ibito po niya yung bill na yon. Talagang, alam naman, nagmamagaling din ng mga, alam ko naman natin yung mga sumusubaybay kayo sa Congress. Dapat pinagpipray din po yung Congress, kayo mga Kristiyano, dito sa Pilipinas. Lawmaking body po yan, sila yung gumagawa ng batas. And then, hari nawa, yung nagpapakilala dyan na believer, dyan sa Congress, hindi siya mag-compromise. Gawin niya yung tama. Okay? Katawag yun po yung mag-isikat o whatever, At hari nawa ay maintindihan po natin. Kaya yung ginawa nilang batas yun, lalo na nung panahon po ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, yung pong turo na may kinalaman sa death penalty, inabolish po nila. Amantalang nung panahon na yon, meron din po, nandun pa rin po yung Kristiyano ngayon nandiyan sa Congress. Pero hindi ho siya gumamit ng, ang tawag dyan, yung parang lugar ng luneta. Meron yung lugar dyan na ginagamit ng mga nagrarally na marami. Hindi natin necessary na luneta. May ibang tawag. Yan dyan po yung pagtitipunan. Pag nagtitipon siya, nakakarami. Pero hindi ko siya nakita na umakay,
tumawag ng mga Baptist. Dati yung mga ganun eh. Ay tinatawag na, meron po kasing organization eh. At nagkaroon nga ng tinatag nating Baptist Day, no? Pero ito yung nakakalungkot, ano? Na harinawa ay patuloy ho nating maunawaan. Pero pag-pray ho natin, kapatid natin sa Panginoon yon. At gamitin siya ng Panginoon. At least, kaya lang ang mahalaga rito talaga, kung ano yung tama talaga ipaglaban yun. So, hindi po pinaglaban ng masugid. Wala akong nakitang nagrally talaga ng napakalakas para tutulan po yung abolition and death penalty during that time. Pero dito, at least tahimik po lahat ng tinatawag nating mga lawmakers. Yung lower house, that is the Congress, House of Representatives, and yung pong Senate, House of Senate. Nung ibito ng presidente, hindi na po sila nagtipon muli upang i-overcome po yun sa pamagitan ng majority vote. Kasi ho, ang pagdisiplina sa mga anak, sa mga magbulang ho yun. Hindi dapat pakialaman ng gobyerno yun. Hindi mo naman alam kung sino yung mga isip ng mga nag-involve dun sa paglikha ng bill na yun. So, yan po yung isang bagay kung bakit tayo po na mga magulang ay blessed. Bakit? Dahil meron pong kahit paano gumagawa ang Panginoon sa isang tao na namumuno ng bansang ito. Pero nasyahan din po ako dahil sa isang banda nung mapanood ko po, ihaluan po natin kasi good news naman ito na talagang ini-endorso po niya si President Trump na iboto ng mga Pilipino. Right? Talagang sasabihin kahit na po kinwestiyon siya na parang nag-influence siya na parang sa politics, parang gano'n. Oo, sabi niya, ni-endorso ko siya. Kasi kilala niya. At alam naman natin ang ginagawa ni President Trump doon sa Amerika ay talagang tinatas niya yung Biblia. Okay? I-restore niya yung prayer sa mga public schools. Allowed na yung Bible. Magawa po siya, pero alam naman natin ang kaaway, talagang maingay. Yan po yung ingay nila doon, no? So, pag-pray po natin yung mga ganyan kasi tayo po'y commanded doon sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. At tayo naman mga Kristyano, meron tayong kinakaharap na judgment, and that is the judgment seat of Christ. May kinalaman sa ating kalagay na bilang servants. Ang servants, they have to serve. So, ang rule, the principle of serving, ay nakasaad sa Biblia. Kaya pag ang Kristiyano kung man nakikinig, kulang ka sa Biblia, salita ng Diyos, na nami-miss mo yung mga instruction, rule, bilang servant. Dapat alam mo kasi, ay matakot ka, judgment seat of Christ. Alam natin na ang nakaharap sa judgment seat of Christ ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nagsuffer. Ito yung namatay. Ito yung nagshed ng blood para sa katubusan ng ating kaluluwa. Namatay upang bayaran ang kaparusahan na walang hanggan ng kasalanan ng tao. At nangyari na po yun. 2,000 years ago, recorded na yun in detail. Wala na kung pwede ma-excuse ang tao. Ang kailangan ho dito yung availability ng bawat Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo para ito'y balita. Ay babalita mo ba, kapatid, na ikaw nakikinig? Meron ka bang burden, may desire, may concern ka ba sa mga kaluluwa na kung saan ang pag-alay ng Panginoon hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, kundi para sa lahat. Tasted death for every man. Okay, He died for all. Ulit-ulit po yan sa Biblia. Ang kailangan lang ho natin ngayong ligtas. Alright, possessor ng buhay na walang hanggan. We have the presence of the Holy Spirit. Ay kailangan po natin magkaroon po tayo ng pagsisikap, burden, desire na makiisa sa propagation ng good news of salvation, that is the gospel of the Lord Jesus Christ, na tinawag na gospel of the grace of God. Upang ang tao din na kapwa, maaaring mahal mo sa buhay, kaibigan, kakilala, ka-close friend. Pero sa haba ng panahon, naging tahimik ka dyan.
at hindi mo naibalita, sa ano sakala mo? Sa judgment seat of Christ. Kaya nga di po, ay dahil ang paghatol po dyan, uuriin. I repeat, uuriin. Ang uri ng gawa, serbisyo na ating ginagawa, kung meron man, kung ito ay kauri ng gold, silver, precious stones. Pinaliwanag na po ng mga talata sa Biblia yan. Pag gold, make sure, be sure, na ang turing mo sa Panginoong Yesukristo na tinanggap nating sinasabi as Lord, ay God ito. Pag God, alam mo na kaagad, na siya ho ang lumalang ng langit at lupa, nagkatawang tao lang, hindi nakilala ng maraming tao, at ganun din ng ibang mga relihiyon ngayon. So, yun po yung problema. Ngayon, ikaw, naniniwala ka na sa Diyos, dapat hindi lamang dun sa bibig, kundi practically, ay sa action natin at pagsasalita, sa ating mga plano, sa purpose, motive ng ating buhay, ay dapat nakabase doon na itong kausap natin, itong ating sinusunod, itong naghabilin sa atin, itong nag-utos sa atin, at tayo'y kanyang co-laborer, servant tayo, God ito. So, ibig sabihin, di nagbibiro yan. Alam niya lahat ang ating mga iniisip, pinaplano in advance. Alam niya yon. Alam niya kung anong pinagkakabalahan natin, mga kapatid. So, this is what is all about. Ang bagay nito. Alam naman natin yung silver, ito yung price of redemption. Sino ang nagbigay ng pagbabayad? The Lord Jesus Christ. That's why hindi na yung tradition na sinasabi ng 1 Peter chapter 3, 18 and 19. Kaya yan po yun. Every act na gagawin po natin bilang professing na mga mananampalataya sa Panginoong Yesukristo, I make sure po, ito po is about the gospel of the Lord Jesus Christ. Gusto mo yung tao maligtas. Gusto mo yung tao matubos. Kasi meron nang nagbayad ng price of redemption. And that is the Lord Jesus Christ. Every time. And not necessarily yung tao ay maliligtas right away. Alright? Teaching, preaching, saying, yung tungkol sa price of redemption. Wala kang babayaran doon. Wala kang idadagdag. That's why our main emphasis should be on the price of redemption. The question is, who paid the price of redemption? Isa lang po. That's the Lord Jesus Christ. Paano niya ginawa ito? Being God. He manifests in the flesh. Condemn niya yung sin when my sin, according to Romans 8:3. Para sa suffering, sa flesh, alright, ay tayo po mailapit sa Diyos na nakasaad dun sa Romans 5:10, kaaway natin siya, naging kaaway. Bakit? Nabilang tayo sa family of the devil by nature Kailangan ko tayo ay maging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya according to Galatians 3:26. Kasi kung hindi ka pa kabilang sa family of God, you still belong to the family of the devil, 1 John 3:10. Kasi nga, napasukan nga niya yung dalawang mag-asawa doon sa Garden of Eden, nadaya niya. Kaya bumigay naman yung dalawa. Kaya doon na po nagsimula ang masalamuot, magulo, ng buhay ng tao, and eventually kamatayan. Kaya ngayon, dahil po ang tao ay nilalang sa wangis ng Diyos, of course, kaya dan. At nais niya na yung image na yon ma-restore. At yan po ngayon, ang makikita natin sa Biblia, na walang iba na pinakilala ng Biblia na image ng Diyos, ay ang ating Panginoong Yesukristo, nung siya'y magkatawan tao, nakita po yung image na yon. Nagusto niya sana na umiral sa buhay ng tao. Kaya nga si Adam ay tinawag na first Adam, and the Lord Jesus Christ, last Adam. Last Adam, 1 Corinthians 15. Kaya makikita ninyo yung dalawa na yan,
Kung paano si Adan ay nagkasala dahil doon sa tree na yon, tree. No? Yung tree of knowledge of good and evil. Kaya nabanggit din sa Biblia, particularly 1 Peter chapter 2, na siya po ay namatay on the cross. Nakita niyo doon, ha? Oh, no, tree. And then when you compare with other scripture, cross. Ginamit po naman namang isang reliyon, hindi yung cross kanya. Ayaw nila, kita niyo, you have to compare those two, na ibig sabihin, yung tree na yon, merong yang message doon sa Garden of Eden, dahil doon pumasok ang kasalanan, lulutasin niya ngayon sa pamagitan ng uri ng cross na gawang kahoy. Kaya binanggit niya yung tree to remind people kailan nagsimula ang kasalanan. Ganun lang po yun. Yung isang bagay po yun. No? Kaya ngayon, yung isang precious light, every soul na mawiwin mo dyan. Mawiwin, ha? Ngayon, ang tanong, ikaw na matagal ka ng Kristiyano, meron ka na ba talagang naalala na nawin na kaluluwa sa pamagitan po ng pagsusoul win? Meron na ba? Kasi yun ay precious stone sa mga yan. Merong crowns na tinuturo ang Biblia para po doon ilalagay yung mga precious stones na yan sa crown. Kaya napakaganda no po. Para dito po, pag na-inform, na-educated, na oriented, tinuruan, taught ang isang mananampalataya about this, kung naniniwala siya doon, at naniniwala, with fear and trembling dito sa nagsabi nito at nagutos nito, God ito sigurado magkakaroon siya ng effort. Yan po yun, sigurado magkakaroon ng effort. Hindi lamang yung parang tradition na ikaw ay sumamba, umuwi, samba, uwi, samba, uwi. Pag merong problema, napakahirap, talagang wala ka nang mapuntahan, doon ka lang nagluluhod, nananalangin, umiiyak, nagsusumamo. Pero nung walang problema, napakaganda ng sitwasyon ng buhay mo, ni walang kalalim-lalim yung desire mo to worship in spirit and in truth. Maglingkod, magkaroon ng burden para sa kaluluwa because your Lord and Savior died for everyone. Kaya yan po isang bagay. And then, nung aabot tayo ngayon dito sa letter D, ito yung isang uri na binanggit sa 1 Corinthians 3, verse 12. Now, if any man build upon this foundation, nagsisilbing mga foundation yan gold, silver, precious stones. So, yan tinalakay natin. Ngayon, ang tatalakay naman natin, ito yung wood, hay, stubble. Wood, hay, stubble. Ano ba yung wood, pastor? Yung wood, yan ang dead tree. Patay na kahoy. Kinat, ginawang lumber. Yan ang wood, dead tree yan. How about naman po yung hay, pastor? Hay. Kung halimbawa nakarinig ka ng sigaw, hi! Kung meron namang bumabati, hi! Pero H-A-Y ito, no? Hey. Dead grass naman po yan. Patay na damo yan. Dead grass. Alright, dead grass. Parang medyo nabis ko ata ito. Yung stubble ang dead grass dito. Anyway, babalikan natin yan. Wood, yan. Tapos ito ay picture the dead works of the flesh. Anong pinipicture po ng wood, hay, stubble? Dead works of the flesh. Patuloy po na ito yung problema ng bawat mananampalataya, flesh. Always remember yung pong tatlo na pinaandar ng devil sa Garden of Eden, yung pong lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Nung pong magkatawan-tawang Panginoong Jesucristo, makikita mo yung record, the same aspect, doon sa chapter 4 ng Matthew and Luke chapter 4, the same. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Although, specifically or literally, hindi nabanggit, pero makikita mo yung division doon. Kung ano yung attempt ng devil na inaalok niya.
Okay. Ngayon, pamagitan ng mga talata sa Biblia, makikita na natin ngayon, meron kang mapapansin sa Biblia na isang bagay, phrase, sabihin na natin, in flesh or in the flesh. Okay, yung flesh versus body. Kasi po, sa Romans chapter 12, bilang Kristiyano, you are listening, nakikita natin doon yung beseeching ni Paul, yung pagsusumamo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your what? Bodies. Hindi po sinabi doon present your flesh, kundi bodies. A living sacrifice, holy, right, acceptable unto God, which is our reasonable what? Service. Pagdating natin doon sa 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20, na yung body natin ay temple. Hindi yung flesh natin, ha? Body natin, temple ng Holy Ghost. Kaya yung last part doon makikita po, ang exhortation ng Panginoon doon, therefore, glorify God in your body and in your spirit. Hindi po glorify God in your flesh. Okay? So kaya nga dito, when you observe the written words of God, ay makikita mo rito yung liwanag. Ganun pala, merong palang distinction yun, yes. Kasi yung body, marami pong nire-represent yun. Part ng body, eyes, tenga, bibig, ilong, ulo, kamay, paa, belly, yan. Mga body yan, ano? Pero po, pag flesh, ito po talaga yung kalaban. Kaya lust of the flesh, lust of the eyes. Kaya specifically, binanggit po talaga yan sa isang talata na mamaya hopefully maabutan natin. Alright. Tingnan mo natin, as I said, wood, hay, stubble, picture the dead works of the flesh. Mga kapatid, titignan natin yung mga nagagawa natin sa mga nakarang mga araw, and then patuloy na nasanayan natin ginagawa bilang professing Christians, baka ang kauri ng ginagawa natin ay ayon, no? Kauri ng wood, dead, puro dead yan, no? Hay, stubble, picture the dead works of the flesh. So, anong sinasabi ng Hebrews 9:14? Ito po, isa-isahin na natin mga talata, magsulat na kayo. Dahil puro talata po mabasahin natin dito. I don't want to talk many things. Maliban lang po ako nagbibigay ng emphasis. And then sometimes I remember a verse, so I quote it. Apo? So Hebrews 9:14, how much more shall the blood of Christ, yun natin ha, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. So ito na po, na-shed na po yung blood niya, in-offer niya ang kanyang sarili, through the eternal Spirit, offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Yan, living God. Kaya paglilingkod sa buhay na Diyos, hindi po pwede yung dead works. Kaya nga itong wood, hay, stubble, picture the dead works of the flesh. Kasi meron na pong ginawa ang Panginoon, pinurge na po niya yung conscience from dead works pagpunto po ng paglilingkod. Kasi mahalaga talaga. Hindi naman po pwede lahat ng naligtas hindi maglilingkod. They are obliged to serve the true and the living God, mga kapatid. Kaya nga po, nalutas na po ang purging, binigay na po yung blood niya. Therefore, hindi na po in-expect ng Panginoon na tayo po ay mamuhay sa flesh dahil po ang gawa ng flesh ay dead works. Ayan, dead works. So at least may idea na kayo ngayon why wood, hay, and stubble, mga dead materials po ito. Tingnan nga natin ngayon yung Romans 10. Or Romans 8, I mean. Romans 8, verse 10. Romans 8, verse 10. Tapos lundagan natin yung 12 to 13. Romans 8:10, 12 to 13. Anong sabi ng verse 10 ng Romans 8?
And if Christ be in you, ito po, makikita na natin dito yung liwanag po ng spiritual things, no? Pag nagkaroon ka ng Holy Spirit na tinawag na Eternal Spirit doon sa Hebrews 9:14, if Christ be in you, the body is dead because of sin. Kita na ninyo? Kapag tinanggap mo ng Panginoon, makikita mo doon mananahan yung kanyang spirit na tinawag na Spirit of Christ, and at the same time, Spirit of God. Kaya ang turing ng Panginoon ngayon sa body, dead na yan. Kasi meron pong pinaghiwalay na yan eh. Kaya yung soul mo, ikaw yun, hiniwalay ka na doon sa flesh. Hindi ka hiniwalay sa body. Kasi pag hiniwalay na sa body yan, dead ka na, patay ka na. Nakita nyo yung language ng salita ng Diyos? Kita nyo? Hindi ka hiniwalay sa body. Okay? Ito, the body is dead because of sin. Kaya turing ng Panginoon, totality, yung physical aspect, dead na yan. Kumbaga sa kwan, no? Nagkaroon lang ng panibagong life, spiritual, because of the indwelling of the Holy Spirit. Although physically, kumikilos pa yan. Kumikilos pa yan. At blessed tayo dahil dinudugtungan pa ng Panginoon na yan ay gumalaw. Okay? But the Spirit is life because of righteousness. Kaya ito po ay pagkakataon natin mga kapatid na gusto ng Panginoon mag-manifest sa life natin. Yung life na yon, pamagitan ng Holy Spirit. The Spirit is life because of righteousness. Verse 12, therefore, brethren, we are debtors. Kumbaga sa debtors, tayo ay may utang, may pagkakautang. Not to the flesh, to live after the flesh. Yan po yun, no? Not to the flesh, to live after the flesh. Wala tayong pagkakautang dun sa flesh para paglingkuran siya. Kundi, to live, mabuhay tayo after the to live after the flesh. Hindi, kundi spirit. Verse 13, if you live after the flesh, ano mangyayari? You shall die. You shall die. Of course. Alright? Kahit nawala yung Holy Spirit, mamamatay ka. Kahit na meron kang Holy Spirit, mamamatay ka pa rin. Pero mapapadali yung kamatayan, physical, kung sa physical, na pinag-uusapan, kung puro flesh na lang po yung buhay natin, hindi po nagmamanifest yung Holy Spirit sa life natin. So, yan ang problem malaki, no? So, if you live after the flesh, you shall die. Kasi yung nabubuhay after the flesh, sila yung nasa flesh pa. Kasi sabi, if Christ be in you, the body is dead because of sin. Ngayon, if you live after the flesh, you shall die. But if you, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, you shall live. Kaya makikita ho ninyo, ang gawa talaga ng Holy Spirit, para ho hindi ho mag-manifest sa life natin yung gawa ng laman. Kasi ho, wala ho tayong pagkakautang dyan para paglingkuran siya, kundi ho mamuhay para dyan, kundi dapat ho dun sa bumili sa atin, dun sa nagligtas sa atin, dun sa nagbigay ng gift of spirit, gift of eternal life. Dapat doon makikita ang direction ng ating lakad. Kaya nga po ang Panginoong Jesucristo, siya po'y nagpakilalang He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. Kaya pagdating mo ng Colossians chapter 2, verse 6 and 7, as you have therefore received Christ, so walk ye in Him, because He is the way. Para maliwanag po, tayo ay na-expect dyan sa way na yan, lumalakad. Kasi nakain tayo kay Kristo, si Kristo ay nakain sa atin. He is the way. Kasi ang direksyon na natin mga kapatid, doon sa langit. Okay? Wala na makakapagpigil dyan. Kaya lang ang problema, sa araw-araw na buhay, kung minsan, ay lumalabas ka doon sa way na yun. Kumbaga sa lane, nasa road ka, nagdadrive ka, subukan mo nga lumabas sa road, tignan natin kung ano mangyayari.
Talaga, ano, malapit ka pa sa danger talaga at disgrasya dyan. So, yan po yung takbo niyan, ano. So, very clear po. Then, puntahon natin yung note. Magkakaroon tayo ng note dito. Romans 7. So, binigyan din po rito kung ano ang operation ng flesh. Pag nasa na ang Panginoon Jesucristo, ang kino-consider na ng Panginoon, dinideclare niya, your body, sin na yan. Your body is dead because of sin. Kasi nandyan pa ho yan yung old man Nandyan pa yung old man Kaya kinakailangan ho yung old man, pag hinambing mo naman sa other na talata, kinakailangan ho ito, pinuput off mo. Kumbaga sa ilaw, on mo yung bagong buhay. Yung no man, hindi yung patayin mo. Sige nga, patayin mo yung light. Kasi, ang nasa atin na, si Kristo, the light. And at the same time, we have the light, the Holy Spirit. Then, at the same time, we have the light and life, yung salita ng Diyos. Light and life yan Makatandaan natin. Off mo yung light, ano magiging? Darkness. Very clear naman yung Acts 26:18. No? Na tayo po inilipat na from darkness unto light. From the power of Satan unto God. Meron na pong transfer makikita ka nilang nabubuhay doon, magiging stranger ka na doon. Kasi bakit? Tagalangit ka na nga So, Romans 7:15-20. For that which I do, ito po yung experience ni Paul after na magkaroon na po siya ng relationship sa Panginoon. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. So ito na may struggle na po yan sa araw-araw na buhay natin, mga kapatid. Sa araw-araw na buhay natin dito, we are still in the flesh, in the body. Ang ibig sabihin. But kailangan, hindi na po tayo mamuhay after the flesh. Kasi wala naman tayo pagkakautang dyan Because of the flesh, na-disgrasya nga tayo Kaya binigyan tayo ng bagong buhay. Ito yung buhay na bigay ng banal na Espiritu, the Spirit of life. Romans 8:3 po yan, ano? Kaya for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Tignan natin, tuloy-tuloy, para makita natin paliwanag. Ano ibig sabihin ni Pablo rito? Alright, tuloy natin. If then I do that which I would not, ngayon, kung ginagawa ko yung bagay na ayaw ko, I consent unto the law that is good, that it is good. Parang kumukonforme ka, kinukonsinti mo, ibig sabihin na payag ka dun sa law na good ang law. Yan. 17. Now then, it is no more I want you to notice that, sa verse 17, hindi na ako that do it. Alin? Alin yung nangyayari, nag-ooperate. But sin that dwelleth in me. So, alin yung in me? Ito na yung tinutukoy niya. For I know that in me, ito, binigyan niya ng close parenthesis, makikita niyo sa screen, tama? That is in my flesh. So, yan tinutukoy niya. So, mga kapatid, yung flesh nandiyan pa rin. Although we have in the body the indwelling presence of the Holy Spirit. Alright, sabi, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Dwelleth no good thing, for to will is to present with me, but how? Ito yung problem. How? Yan. Maganda yan, circle niyo sa Biblia niyo yan. How? Alright, how to perform that which is good, I find not. Kumakapapa Kumbaga pag ito ay umiiral ka, nag-ooperate ka under the influence nung flesh, kapatid, alright? Nalalabuan ka dyan. Ngayon, pag alam mo na how to perform that which is good, I find that, kasi kulang ka ng light ng Word of God. You remember Psalm 119 verse 130? The entrance of thy word giveth light, sabi ni David. And giveth understanding unto the simple. Sino yung simple? Ito hindi highly educated na tao ito. Pangkaraniwang tao. Kaya pag ikaw ay natuto ng salita ng Diyos, you have the highest form
of knowledge, education. Tuloy natin. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Sinagot, may sagot to dito, marahil. Pero sabi ng verse 19 muna, for the good that I would do, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, kung nagagawa ko yung ayaw ko, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So, in-establish na po yun, ano? Kaya nandiyan pa rin ho yun. Yung old man nga yan, old man. Dapat na may put on na yung no man. Kaya dalawa nga ng pagkatao eh. Yan po yung Kristiyano. Religion and Christians. Dalawa na yung pagkatao mo dyan. Alin ang palaging naka-on dyan? Madali mo mapansin ng tao yan. Alin palaging naka-on yan? Romans 13:14. So alin ho dapat ang naka-on palagi sa life natin? Sino? Sa Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust, plural, thereof. Kasi pag gumawa ka ng paglalaan para sa laman, talagang puro pita ang iiral sa buhay mo. Pita sa utak, under yung lust of the eye, and then because umandar na yung lust of the eye, alright, na-stir up na yung flesh mo, at ito ay tinatawag na lust of the flesh. Pag nangyari na yon, alam nyo kung ano ang kasunod? Pride of life. Magiging mayabang ka na, makasarili. Paragang kinatutuwa mo na ang ginagawa mo. Okay, so yan na po yung magiging senaryo ng takbo ng life. Kaya dito po makikita natin, put you in the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. And then in Galatians chapter 5, 16:25 to 25, para makita ho natin dito yung gawa ng flesh. Yan. Ganyan lang po yung pag-aaral eh. I-trace natin. Kumbaga sa COVID-19, may tracing na ngayon eh. Tinitrace ko saan nanggaling itong virus na ito na lumikha, no? Halimbawa, sinong tao yun na naapektuhan nitong apektadong ito. Ayan, ganyan yun. Kaya may tracing na po ngayon, napakalaga nun. Saan ba nakatira yun? Yan ang ganun. O, check din po yun. Examine po yung mga kasambahay. O, kung sino yung mga nakasalamuhan nito, yung mga ganun, saan ka ba galing? Ayan, lahat yan. At pagkatapos, magkakaroon ng lockdown. Para kung baga sa kwan, ibabakuran po yun. Lahat i-check yung lahat mga nandun. Kung naapektuhan o hindi. Yan. Ayan po yung sistema dyan. Ngayon, Galatians 5:16 to 25. This I say then, walk in the Spirit. That's the Holy Spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. As simple as that. Kasi ang Holy Spirit nananahan po sa atin. Ang palagi po ina-apply ng Holy Spirit, tinuturo sa atin, iminumulat sa atin, pinapaalala sa atin, the words of truth. The words of God. Pag ito po talaga ang palaging iniisip mo, memorizing scripture, and then attending regularly doon sa mga classes bilang student ng Panginoon. Estudyante po tayo ng Panginoon, kaya tinuturuan tayo maging meek and lowly in heart Matthew 11:29 Kaya sabi po ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Sa akala mo, kung di ka approve sa Diyos, meron kang score? Wala. Bagsak, ibig sabihin. Fail. Kaya yung approval ng Diyos mahalaga. O titignan po natin, salita ng Diyos, ito yung priority mo kasi student ka. Student ka. Lumalago ka, growing grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang sa palagay nyo yun, learning process. Sinong teacher? Alright, the Holy Spirit. 1 Corinthians 2, verse 13. Ano yung textbook? The Holy Scripture. Kulang yung time natin dito. Hindi ka interesado sa pakikinig. Hindi tayo interesado sa pagbuklat nito. Pagdating lang doon pananambahan, hawak-hawak natin, pero sa loob ng linggo, baka.
Hindi mo man pinansin ito. Baka paghawak mo doon sa Bible mo, kung nilagay mo kung saan, pinapagpag mo pa. Ginaganon mo sa alabok. Naku, nakakahiya po. Alam lang Panginoon yun. Mga kapatid, paalala po sa ating lahat yan. Sa ating lahat yan. This I say then, walk in the Spirit, because you receive already the Holy Spirit, and the Spirit is in you. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusteth against the Spirit. Very clear po yun, no? Subalit kung nangagkakaga, sabi niya 16. Sabi niya, kaya nga ito ang ibig sabihin. Ano ito tawag dito? Alright, chapter 5. Kaya nga ito ang ibig sabihin, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, na huwag ninyong tutuparin ang pagnanasa ng laman. Huwag tutuparin. Kasi mag-i-influence yan eh. Yan talaga yung mga training devil eh. Yan ang talaga yung nilagay niya. Yung tatlo na yan. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yan. Pag pride of life nito, masidhin na po ito. Pinagyayabangan mo ang Panginoon. Parang ikaw may hawak ng buhay mo. Kundi ako, kundi ako, kundi ako. Yan puro ako. Delikado na po yun. Delikado na po yun. Then tuloy natin. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you cannot do the things that you would. So, hayaan mong Holy Spirit. Magsilakad kayo ng ayon sa Espiritu upang huwag ninyong tuparin ang pagnanasa ng laman. Kaya sabi rito sa verse 17, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa Espiritu. Ang ninanasa ng Espiritu ay laban naman sa laman. Ano pa't magkasalungat sa isa't isa ang mga ito, kaya nga hindi ninyo may sagawa ang mga bagay na ibig ninyong gawin. Alright, magdiretso ka. Hayaan mo nung sundin yung teacher mo, or else magkaroon ka ng failed na grade. Failed. Ano ba yung mababang, yung hindi pasado? Hindi ka pasado. O hindi ka mag-graduate. Pagdating nung graduation, so meron ka ba reward? May ganun lang po yan. Imagine mo yung nangyayari dito. Kaya dito mapapansin natin dito sa verse 18. But if you be led of the Spirit, you are not under the law. Law of sin yan eh. 19. Sabi ng 19, now the works of the flesh are manifest. Ngayon ay nangahayag ang mga gawa ng laman sa makatwid bagay ang mga ito. Very clear na ito Which are these? Ano yung una? Adultery. Gawa po ng laman yan. Okay? Ang tawag dyan ay pangangalunya. Pangalawa, fornication. Ang tawag dyan, pakikiapid. Pangatlo, karumihan, uncleanness. Tapos, kahalayan, yan ang lasciviousness. Yung mahalay na gawa, mahalay. Tayo mga kababayan sa kalalakihan, yung mga malalaswang kasuotan, naku, avoid po ninyo yan. Tawag dyan sa Biblia, lasciviousness. Bakit? You are attracting the opposite sex. Ano yung gusto mong i-display? Kaya nga, protektahan ninyo, mga kababayan, yung dibdib ninyo. Baka yung mga damit ninyo dyan, umaabot na. Doon sa pagitan. Pag yuko nyo, tinatakpan ninyo. Ginusto mo yung ganun damit, tapos tatakpan mo. Susuot ka, napakaikli ng palda. Pagsakay mo ng jeep, ngayon, kinocover mo yung kamay mo. Mag-isip tayo ng maayos. Ikaw namang kalalakihan. Kung mo ikaw ay nag-gym, magbaboxer ka na lang. Sa loob ng sasakyan. Sasakay ka, nakataas pa yung kamay mo. Alright, open yung kilikili mo. Kasagwa. Anong ibig mo sabihin? Nais mo bang i-attract yung opposite sex dahil ikaw ay muscle boy? Muscle man? Mali. Dapat ang attraction ng isang tunay na Kristiyano, kung tunay na Kristiyano, attitude. Attitude. Yung behavior. Yung tinuro ng Panginoon. Learn of me, for I am meek and lowly in heart. Yan po yun. Pag ikaw ay lonely, mababang loob, malayo ka sa gulo. Kasi maamo ka Yung Panginoon, napakaamo. Pinangbabastos, pinangdudura,
babatukan kung anong ginawa. Hindi ko siya gumanti. Kasi ang mission nga is to die for your sin and for my sin. Dapat malasahan natin yun, maramdaman natin. Sa verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry, pangkukulam, witchcraft, meron ba kayong alam ng ganyan? Hatred, pagkamuhi, ayaw pa. Kaya nga yung may hatred po, talagang paggalit na galit. Alam naman natin yung hatred, isang ugali po ng ka-impyerno yan Kaya hindi katakataka po pag sila nag-aaway, galit na galit. Talagang nakikita mo yun, no? Galit na galit. Muhing-muhi. Kahit anong mangyayari, pare. Kahit saan ka man mapunta, kahit sa impyerno, susundan kita doon. Ayan kita, mga salita. Then, hindi lang pagkamuhi, pag-aawayan, emulation. Siya nang nag-aaway. Pag-aawayan. Yan. Yung mga, marami nangyayari yan, Isa may mga nangyayari sa tao yun. Ano nangyayari dyan? Parang meron pong tunay na pangyayari. Kilala ko po yung pinatay. Yan sa may Tarlac. Nanay, babae. Ako, kung nanay pa hindi ko nakuha yung buong balita. Basta, babae. So, merong isang security guard. Pogi. Nililigaw-ligawan. Yung iniwan nung asawang napunta sa abroad. Kaya nga kayo po, mga kapatid. Madelikado yung iniiwan yung asawa. Gat Mario, palagi magkasama yan sa Biblia. Iniwan. So, niligawan. So, it looks like nagkakaroon sila ng closeness, relationship. Meron din pala dito na isang policeman na ito ay pumuporma din. So, nang mabalita ng policeman, itong security guard na pogi, okay? Ang nangyari ho rito ay pinatay niya ng security guard ng lihim. Tinapon ng bangkay, natagpuan, nasa limuot. Yan. So, tinrace dito sa babae, inimbestiga, sino ba yung, kasi yung tawag dyan po yung triangle. Yan. May nagaganap, nakikita naman niyo sa balita, ganyan po, malimit nangyari yan. So, dahil po yan siyempre, mag-aaway. Pinag-aawayan nila yun walang kamangmang yung asawa niya dun nasa ibang bansa. Tapos, paninibugho, rat, yan. Tapos, pagkapuot, yung strike. Tapos, sigalutan, seditions. And then, seditions, and then, mga pagkakahati-hati. Yan yung tinatawag natin dito, no? Ay napakahitid din ito, no? Tapos mga hidwang paniniwala, heresies, no? Mga pagkahati-hati, seditions. Yan, mga sigalutan, strife, pagkapukot, rat, yan. Sa verse 21, envyings, mga pagkainggit. Marami ho ring namamatay dyan pag nainggit. Okay, maaaring yung bahay mo sunugin dahil gumaganda yung sa kanya, hindi gumaganda. Okay, kung halimbawa ay forma, mas pogi ka, kaya mas maganda. Kainggit ang ganyan. Lalo na kung marami kang tutor, so kaya marami tagahanga. Yan, pagpatay, murder, paglalasing, drunkenness. Ano pa yon? Walang taros na pagsasaya, yan po yung revelings. Yung pang nagsasaya, sige, sky's the limit sa inuman. Sayaw dito, sige, untugan, yung gano'n. Wala na hong mali siya. Yan ang nangyari. Pero nung panahon po, ng mga taon yun, naabutan ko yun. Okay, naabutan ko kahit na 41 years old pa lang. Lambing lang po. Naabutan ko po yung situation na yon. Pag sayawan po yan, may iba yung sayawan nila noon. Meron ko silang may basket pa na tinatawag. Talagang pagkakataon na kasiyahan sa isang barangay. Nagdadawso silang ganon. Pipili ho sila ng mga magagandang dilag. So sila po ay may kanya-kanyang tinatawag nating box. Or yan. Nakapaloob doon sa box na yon, hindi po alam ng lahat.
kundi yun lang pong gumawa ng programs yung nakakaalam doon. So lahat po yan ay pakikilala. Ito po na one by one. Yan, ganyan. So may box siya. O sino yung tatawad? Yung gano'n. Parang gano'n po. Yung bibigay sila ng kuwan. May tawaran ho yan kasi yun ay parang nagre-raise sila ng fund. Nung panahon na yun, pag sinabing 50 pesos, malaki na po yun. Alright, anyone? Sino ba? Pag wala pang nagsabi ng mas mataas sa 50 pesos, sasayaw na. Music play. Ganon, sasayaw yung magandang dilag. Alright, ngayon, kaso meron naman iba talaga na may technique din. Habang sinasayaw, sasabihin niya ganito, 70 pesos. Ayan. Stop the music. Magaganda po yung mga ganong program eh. Pero yung sayaw po nung pupunta na sa pinakabuod, malayo ho yung dikit ng body. Nalayo. Kayo mga nasaksihan ninyo yun. Kahit nung makapanood kayo ng mga old films, makikita ninyo, hawak sila ng kamay, kaliwa sa lalaki, kanan sa babae, tapos po ay sa balikat lang ho sila nakaganon, tas malayong distansya, parang social distancing. Yan, yan. Social distancing. Ganon po yun. Pero ngayon, iba na ho. Iba na. O yan. So, alam naman po niyo yung ibig ko sabihin. Yan, ang sabi po ng Biblia sa verse 21, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Sa nakasalalay po rito, yung inheritance mo sa kingdom of God. Hindi po yung mamanahin mo yung kaharian ng Diyos, ano ka? Ikaw na lang magmana, yung iba hindi na. Hindi ho, may mana ho na dapat matanggap ang lalong-lalo na mga mananampalataya today. Ano kaya yung katumbas ng gawa mo para meron kang portion sa mga mana doon sa kaharian ng Diyos? Yun po yun. Hindi mo mamanahin ang kaharian ng Diyos solo mo. Pamilya nyo lang, hindi po yung ganoon. Maliho kasi yung basa nila dyan eh. Inherit, mana. Mana ho ang pinag-usapan yan, inheritance. So, among, kumbaga sa kwan, kayamanan bagay doon sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoon dito, ano yung mana para ma-enjoy mo doon? Yun. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, sabi dito, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. So yun naman po ang bunga. Pag bunga, nakikita. Yan. So mga kapatid, dito lang po makikita na natin dito, sa araw-araw ng ating buhay, ano ho yung nakikita na bunga? Bunga ng laman? O bunga ng Holy Spirit? Kasi maglalaban ho yan eh. Yung flesh against the Spirit. The Spirit against the flesh. Kaya po kinakailangan, hindi na po tayo nabubuhay ayon sa laman. Pag ayon sa laman, madali hong makita yun eh. Nagmamanifest yun sa araw-araw na buhay eh. Pag mainggiting ka, yun na lang sinasanay mo, laman po yung umiiral doon. So akala mo, no, nangyayari, reaction ng Holy Spirit. Grieve, Ephesians 4:30. Ganun lang po kasimple yan. Kaya nga nilatag po rito, ang mga ilang gawa ng laman, tapos bunga ng Holy Spirit. Kaya makita ko natin doon sa verse 23, meekness, yan, temperance, mapapansin ko natin dito, kaamuan, pagtitimpi, na laban sa mga bagay nito, walang batas. Wala. Si kanya kasi tira-tira ng tira eh, wala eh. You are not being regulated, no? At tapos nililid ng gawa ng Panginoon, o yung instruction ng Panginoon, o yung law ng Panginoon. So, yun po yung problema. Verse 24, and they that are Christ, yung mga nagay Kristo, have crucified the flesh. Pinako mo na yan, para hindi na ho yan makita, mag-manifest. Hindi na ho umiral sa buhay. With affections and lust, mawawala ka ng affection dyan. Kung aware ka, kung totoo na ikaw ay kay Kristo at si Kristo nasa iyo, tanggap mo talaga. So, yan po talaga ang makikita.
Kinakailangan ho rito, aware ka sa gawa ng laman. Ito, umiiral ba yan? So, ikaw ay namumuhay ayon sa laman. At alam natin ngayon dito sa Galatians 5, salita ng Diyos, ang laman laban sa Spirit, and the Spirit against the flesh. Puntahan po natin dito sa verse 25. If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Ganun lang. Kaya kung tayo nabubuhay kay Kristo, kaya nga ng Colossians 2:6, as you have therefore received Christ, so walk ye in Him. Ephesians 2:3, pansinin natin, ito yung pinagkukulan natin ng pansin, itong gawa ng laman. Kasi nga, yung pong wood, hay, and stubble, ito po ay mga dead works of the flesh yan. Dead works of the flesh. Kung ang mga ito ang siyang umiiral sa araw-araw na buhay ng isang professing Christian na alam niya, kung alam niya kaya nga po itong live streaming natin dito, binibigyan natin din dito to, ayaw ko naman mabilisin ito, para maintindihan ho natin ang lahat, as much as possible, details na may kinalaman sa mga bagay na dapat po nating lakaran, ini-expect ng Panginoon na mag-manifest, makikita sa araw-araw nating buhay, sapagkat sa ayaw at sa gusto natin, kung ano man ang magiging impact niyan sa paligid, kung ano man ang iyong nakasanayang gawin, uuriin po yan sa judgment seat of Christ, wala nang kinalaman ng salvation ng kaluluwa mo doon. Okay na yun. Kaya lang, reward ang usapan dito, yung works. Kaya nga, ang pag-uri dito, ayan ba'y kauri ng gold, silver, may kaugnayan ba dyan, precious stones, o ito ay wood, hay, stubble, mga dead works yan ng flesh. Ephesians 2:3. Pansinin yung Ephesians 2:3, kapatid. Mahalaga po ito, magsusulat ka, seryoso itong bagay na ito. Hindi ho biro-biro ito. Hindi ho nagpapabiro ang Panginoon. Galatians 6. Hindi ho siya nagpapabiro. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung sa flesh ka magre-reap. Okay? Very clear po yun. Pakatandaan po natin. Ephesians 2:3, ito ay naka-address sa mga mananampalataya sa Efeso. Among whom, kasi sa verse 1 ito, tayo po, ang lahat ng believers ay quicken. Quicken na po. Ibig sabihin, nagkaroon na po tayo ng bagong buhay, na born again, na revive na po yung spirit natin. Ibig sabihin, binuhay muli. Pamagitan ng Holy Spirit, pamagitan ng buhay ng Diyos, right, na wala na po yung kasalanan. Ibig sabihin, yung forgiven na po yan, na-redeem na yung soul mo, na wala ka na sa kamay, kapangyarihan ni Satan, nasa kamay ka na ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, sabi niya, dead in trespasses and in sin. Nawala ka na sa in sin, nain ka kay Kristo, at si Kristo nain sa iyo. Kita niyo kung gaano tayo ka-secure sa Panginoon. Pagkatapos, mga kapatid, gagantihan natin gano'n ang Panginoon. Detalye sa Biblia. Hindi ka na in-expect ng Panginoon at ayaw ng Panginoon. Mamuhay tayo sa flesh, after the flesh, ayon sa laman. Among whom also we all had our conversation in time past, pamumuhay ng mga nakaraan, mga panahon. Saan? In the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature, the children of wrath, even as others. So yun po yung picture. Kapag ikaw po ay wala pa kay Kristo, pag nasa lamang ka, umiiral lang laman, yan po yung dati nating pamumuhay. Nung bago natin nakilala ang Panginoong Jesucristo. Nung bago tayo na born again sa Spirit. Nung bago nain sa atin ang Panginoon. Kung bago nain sa atin ang Holy Spirit. Kasi sabi rito, in time past, in the lust of our flesh, in fulfilling the desires of the flesh and of the mind, puro nasa laman ng isip ay napakarumi, no? And were by nature the children of wrath, even as others. Jump tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter 2:11.
Marami pong talata tayong babasahin. Dearly beloved, 1 Peter 2:11. Nasa screen? Alright. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Abstain, lumayo kayo from fleshly lusts, which war against the soul. Kaiba ho yung soul, iba yung flesh. Iba yung spirit. Yung spirit na born again, kaya ho tayo ngayon ay may ugnayan na sa Diyos. May relationship sa Diyos because of that spirit na binorn again ng Holy Spirit in John chapter 3. Kaya nagkaroon po ng spiritual circumcision. Alright, yun po yung Colossians 2, verse 9, 10, and 11. Punta ka na doon. At makikita mo doon, nagkaroon ng splitting. Pinaghiwalay na po yung flesh at saka nung tinatawag po nating soul. Kaya hindi na ho nakadikit, hindi na sila magkaklib. Sa Old Testament, walang born again, magkaklib po yun. Pag nakahawak po ng marumi, like bangkay, tinuturing pong marumi yun, yung tao, kaya meron po silang washing ceremony. Marami po silang washing. Kaya yun po isang bagay na dapat nating unawain. Dearly beloved, I beseech you, strangers and pilgrims, abstain from the fleshly lust which war against the soul. 1 Peter 4, 1 and 2. 1 Peter 4, 1 and 2. For as much then as Christ hath suffered for us, saan? In the flesh. Arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh, ano po sinasabi? Hath ceased from sin. Talaga pag ito pong flesh na ito, maraming desire to. Ano yung works in the flesh, ng flesh? Balikan mong Galatians 5. Diba? Ngayon, pinipigil mo, nilalabanan mo yun. Humihiling ka sa Panginoon, talagang kinakausap mo, nagsusuma mo, na tulungan ka labanan to. Dahil magigrib ang Holy Spirit, mare-record sa libro mo yan. Kaya isang bagay po na dapat nating isipin. Nag-suffer na po ang Panginoon in the flesh, para hindi na ho tayo mamuhay dyan. Arm yourselves likewise with the same mind. Dapat ganun din palagi nating inisip. Identified mo, oy, sa flesh gawang laman to. Last ito. Last of the eyes to, last of the flesh. Then eventually, magkaroon na ako ng pride. Magyayabang na ako rito. Yan, magaling ganyan, no? Magyayabang, no? Kaya gusto ng Panginoon, the same mind. And he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Nalalabanan mo na nga yung flesh kasi, kaya hindi na mag-exist, mag-operate yung sin. Verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Kita nyo? Pag pala, right, nawawala na tayo sa paggawa ng laman, di na tayo nabubuhay dyan, wala na tayo sa direksyon na yan, doon pa lang maliwanag, nagagawa natin yung will ng Diyos. Tapos po, pati lang simple, Pastor, ano ba yung kalooban ng Diyos? Nako, ito yon para makita mo na. Being Christian, huwag kang mamuhay ayon sa laman. Ano po yung mga gawa ng laman? Pasyalan mong Galatians chapter 5. In-identified yung mga ilan doon. Para sa ganon, yung Spirit, the Holy Spirit, ang manaig. Kasi siya yung umaakay, siya yung nagko-comfort, siya yung nagtuturo, siya yung nagpapalakas, siya yung nagpapaalala. Yan po yung role ng Holy Spirit. Kaya po, pag ikaw ay nananalangin, tinutulong ka ng Holy Spirit para yung tama, para iyon ang may paabot dan sa Diyos. Kasi maaaring sa pagmamadali ng iyong panalangin, ang dami pong mga iyak dyan, etc., na wala sa katuturan, parang wala yung katuturan yung prema, humahagulgul ka, ang Holy Spirit, alam po yun, kumbaga sa kung pinuhin na yan, i-convey yun dun sa God the Father, para po makuha ka agad dun. Para alam ng Panginoon yun.
Pero yun po yung trabaho ng Holy Spirit. Minsan ho, hindi natin alam kung anong dapat nating pag-pray. The Holy Spirit, paramdam niya sa iyo. Paramdam niya sa iyo kung anong dapat may panalangin. So yung mga kapatid, nakita natin din 2 Peter chapter 2, and then siguro mag-stop tayo dito sa 1 John, para ho tayo for the sake of time. At tuloy natin ito. Ayan. Tuloy natin ito. 2 Peter 2, 9 and 10. 2 Peter 2, 9 and 10. 2 Peter 2, 9 and 10. Para ma-review natin ulit ito kasi ito po yung delikado na mangyari sa buhay natin. Baka sa panahon ay dinadagdag ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, okay, ay dito na-spend yung time, strength, motive, purpose, nakasanayan, practices, at iba-iba pa. Baka ginagawa mo ang isang bagay related sa laman. Ibig sabihin, ang nagtulak lang sa iyo diyan laman. Kaya ka nasama sa isang activity dahil marahil nandun yung crush mo, halimbawa lang o nandun yung gusto mo, o kaya gusto mo na makita yung bagong damit mo, bago mong itsura, bagong style ng buhok, okay? Bagong bili na ganitong gamit. Mali, flesh po yun. Flesh po yun. Kahit nahuluma ang isang damit na maayos pa't pwede pang isuot, huwag mong kahiyang suot. Ako ho, hindi ko kinahiyang susuot. How many years na po yung mga barong na sinusuot ko? Okay, how many years na po yan? Ang karamihan dito, buhay pa Sister Mirna. 4 years and a half na po, pumanaw ang misis ko. Years before that, suot ko ng mga yon. Patuloy ko po sinusuot kasi pwede pang isuot. Anong dapat ko yung kahiya? Yan po yun. Kaya hanggat pwede pang isuot, susuot ko. Pag may butas na, okay, retired ka na. Ganun lang ho yun. Wala akong dapat ikahiya. Ang dapat nating kahiya yung ugaling hindi maganda na hindi nakapagluluwalhati sa Diyos. 2 Peter 2, 9 to 10. The Lord knoweth, ito yon, pakatandaan natin ito, alam ng Panginoon, how to deliver the godly out of temptations. Alam niya yun. Kinakailangan, Lord, tulungan mo ko, paano ko ito ay maiwasan to, hindi magawa ito. Ay, dapat ganun talaga. Dinadaan sa prayer. Kaso, ang problema ng maraming professing Christian marahil, kulang ng prayer, yung masinsinan ba, yung nararamdaman mo na napakalambot ng heart mo, na talagang naluluha ka, nagsusumamo ka. Bakit? Kasi nai-imagine mong palagi yung naganap sa Calvary, kung paano siya nagdugo, kung paano siya binastos, paano siya nireproach ng tao, paano siya naghirap para sa ating kasalanan. Dapat yun ang maramdaman natin when we pray. Yung pag-ibig niyang walang kupas, yung matapat niyang pangako, i-provide yung needs. Hindi ka iniwanan, hindi ka pinabayaan. More than 3 months ng COVID-19, you are still there, alive. Mga kapatid, marami kang bagay na dapat pasalamatan sa Diyos. Dapat yan po yung maghari sa ating mga puso't isipan. Ang lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat ng graciousness and mercifulness sa life natin, kindness, everything. Pero ang nakakalungkot, ano po ang sinusukli natin sa araw-araw na decision makings natin, sa araw-araw nating buhay, sa mga activities natin? Anong attitude natin pag ang isang bagay patungkol sa Kanya? Sa Kanya, time niya, kukunin natin. Bigay natin kay so and so, friend, kamag-anak. Gawin mong number 2 sila. Number 1 ng Panginoon. Pasensya tayo Samba muna ako. Kahit tatay ko pat nanay, di ko pwedeng pagbigyan. Pag yun ay time ng Panginoon. Mauna muna ang Panginoon. Siyempre, sasabihin ko, with respect, maintindihan nila yun. Ganyan po yung karanasan ng inyong lingkod. Nakaburo lang tatay ko, umabot ng linggo. Nagsidatingan ang mga nagmamahal sa kanyang mga kamag-anak. Ay, yung yard namin doon sa Dow Home site na yun, na tinitiran ngayon ni Pastor Claro,
puno ng tao yun, ng kamag-anak galing sa malalayong lugar. Parang naging reunion po ng mga duenyas. Pero po yung araw na yun, nag-excuse po ang inyong lingkod para magsamba. Hindi naman po mawawalan tatay ko dyan. Andyan din. Babalik naman ho pagtapos na magsamba. Unti-unti ho nilang naintindihan yun. Kaya pag nagkakaroon ho kami ng reunion sa Tarlac, annually po yun. Pag ginawa nilang linggo, sorry, alam nila yon. Yan po yung in-establish namin testimony magkapatid at ng aking pamilya. Pag ibang araw, kung sino po yung available, talaga. Talaga. Pag ibang araw, bawang Sabado, ginawang Sabado, o ginawang abang araw, talaga pagsisikapan po namin makiisa. Kasi nag-establish kang testimony, nakapagbibigay ka ng tracts, nakakapag-win ka, na-identify mo ang sarili mo, na ikaw ay anak ng Diyos. Maganon po yung halimbawa. Unti-unti ho yung paunawa ng Diyos. Sa mga taon dati umuungal, tatamimi po yung bunganga ng leon. Yan po yung aral dyan. Kinakailangan ho ganun yun. Kahit na ho yung girlfriend mo pang bago, boyfriend mong bago, ay hindi po pwede siyang masunod. Kailangan mauna muna ang Panginoon. Basta't yung time na yun sa Panginoon yun. Basta't sa kalooban ng Panginoon pinag-usapan. Ganyan ho dapat manindigan kasi pag nababasa, pag yan ang palagi nagkakasanayan mo, tuntua ang Panginoon. At sa akala mo ang Panginoon, kakalimutan niya yun. Very clear ang Biblia. God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and do minister unto the saints. Yan po yung Hebrews 6:10. And do minister. Hindi ka nag-stop doon. Patuloy mong ginagawa yun. Kaya ako ay saludo, bless na bless ako sa mga Kristiyano. Talagang pag sila ay kinalabit ng Panginoon, may blessing sila na nasishare ho nila yun. Tignan ho ninyo. Mga ganun ho yun. Yan ho yung in-expect ng Panginoon. Alam niyo kung pupunta ka ng Proverbs, yung nabasa natin nung service natin. Last Sunday. I don't know kung morning yun o evening na yun. Pag nahabag ka sa isang duka, para ka hong nagpautang sa Diyos. Sa Diyos, alam naman natin matuwid yun. Pag utang, babayaran. Gagantihan ka ng Panginoon. Kasi para kang nagpautang nga sa Kanya. Siya yung magbabayad. And you remember naman, alam naman ninyo, yung isang parable ng Samaritan. Di ba, mayroong mga banal na nagpunta doon tatlo. Alright, yung priest, tapos ilihibhay, ito ba ganito, no? Sinilip lang ho yun. Religyoso yun, ha? Sinilip pa ho yung wounded na pinagnakawan, hinold up. You know the story, ha? Nung dumating po yung Samaritan hindi ho ito puro Hudyo, kala mistiso ito. Walang kinalaman ho doon sa sistema ng mga Hudyo na namulatan. So nagkaroon ho siya ng habag. Inasikaso. Okay? Tinali kung ano yung in-apply doon sa wound ng tao. Buhay pa naman pero walang malay. Sinakay niya doon sa sakyan niya. Alright, dinalaya doon sa malapit na inn. Hinabilin, nag-iwan pa ng panggastos. Pagbalik ko, kung ano pa, ay bibigay ko. Kita nyo, that is the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kaya ang Panginoon ay half-half siya. God siya and man. Yan po yung picture nun. Kaya ito mga kapatid, kung titingnan ho natin sa 2 Peter 2, 9 and 10, magtatapos ako dito sa huling talata sa 1 John 2. Sabi ng verse 9 ng 2 Peter 2, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. Question, do you consider yourself as godly? Kasi ang classification dito, pag ikaw tinawag na just, matuwid, godly, ibig sabihin, related ka na sa Diyos. Pag nabubuhay ka sa maka-Diyos na buhay, ayan, sinasanay mo na kasi yung buhay na yun. Yun na talaga yung binuo mo sa loob mo, mamuhay ka na bilang anak ng Diyos, katiwala ng Diyos, lingkod ng Diyos, nagmamahal sa Diyos, na sinasabi mo, mahal mo ang Diyos.
Wala naman professing Christian na magsasabing I hate God. Wala. Sa totoo lang. Lahat ho yan ay magpo-profess, mahal niya yung Diyos. Tanungin mo, point blank question, diretso. Mahal mo ba talaga ang Diyos o hindi? Ikaw naman, baka mamaya may didilat pa yung mata ng lalaki sa iyo. Palagay mo sa akin. Pero alam naman natin ng Panginoon, ulit ilang beses niya sinulat. Yung bibig malapit sa akin pero yung puso malayo. Well, that's it. So paano malalaman yung laman ng puso? Sabi ng Panginoon kung anong nasa heart, siya yun. Kung ano yung nasa heart, lalabas mo yun. Magmamanifest. Kung ano yung halaman, di mo pa alam na maliit pa yan eh. Pamagitan ng bunga, fruit. Kaya be careful, kayo mga kapatid sa pananampalataya, sa Panginoon. Kaya natatalakayan natin to para ma-inform tayo. Okay? Maliwanagan tayo. Mapaalala tayo kung nakakalimot tayo. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust, yung hindi matwid, hindi walang relationship sa Diyos yan, unto the day of judgment to be punished. Kaya wala ho tayong gagawing hakbang. Instead na mabuhay tayong godly, ungodly, parang nabubuhay tayo ng hindi saved. Wala kay Kristo, o si Kristo wala sa atin. Yung tao na yun, paano liligtas yun? Paano naman naniniwala na ikaw Kristiyano? Alam mo ba, hahatulan siya ng Diyos to be punished. Pananagutan yun. Pananagutan yun. Verse 10. But chiefly them that walk after the flesh. Yan tinutuko niya yun. Unjust. Unto the day of judgment to be punished. Kasi yun talaga yung pamumuhay nung hindi matwid. Na ayaw ng Panginoon na dapat makita ka dyan. Kasi magiging questionable ang testimony natin. Magkaroon ng confusion. Samantalang yung God natin is not the author of confusion. According to 1 Corinthians 14:33. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness. Yan yun. And despise government, presumptuous, are they self-willed? They are not afraid to speak evil of dignities. Sino yung mga ito? O yung mga nagrarally-rally. Alright? Ibagsak si Duterte. Yung mga ganun ba, no? Susunugin pa yung picture. Dudumihan yung mga pinaghirapan ng mga taxpayer. Alright? Na nilinis, pinintura ang mga wall. Alright? Yung mga building. O ano sa palagay ninyo? Ito silang tinutukoy dito eh. Gawain nila yon. Tapos yung kanilang mga gawa, attitude, behavior na ganyan, gagayahin natin. Gagayahin natin. Gawa nga ng laman yan eh. Sino yun? Ito yung mga nagwo-walk after the flesh. Ma-identify ka dyan. Mapagkamalang ka. Kaya mga kapatid, dito, paalala sa ating lahat. Mapagkamalang tayo dyan. Them that walk after the flesh. After the flesh ang pinag-usapan. Ano yung works of the flesh? Pasyalan mo, Galatians 5. In the lust of uncleanness, ang dumi. Uncleanness. Have you noticed that? Malinis, dudumihan. O the uncleanness yun. Ano yan? Ano pinagagawa nila sa body nila? Babae ka, nag-aral, edukado, right? Umaring college students na o nagtapos ng kolehiyo, nakatiwangwang sa daan. Dadapa-dapa, hihiga-higa, sige, rambolan. Tapos despise the government. Ordained authority yan eh. Ang obligasyon ng lahat ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga Kristiyano, pray for them. Panalangin, 1 Timothy chapter 2, 1-4. Gusto ng Panginoon maligtas sa mga yan eh. Kundi paligtas. Presumptuous are they, anong sinasabi dito? Makasarili, self-willed. Yan ang term ng Biblia. They are not afraid to speak evil of dignity. So yan, makikita niyo yung attitude nila. Para magsalita sila, walang respeto. Di sila takot. Sa mga dignities, itong mga taong may sinasabi. Last verse. 1 John chapter 2. Susunod na lang po natin pag-usapan. Next Tuesday, yung notice part nito, pababa. Marami pa rin talata dyan. 1 John 2:15-16. Gusto ko po may detalye. Pasyalan natin ang maraming passages in the Bible that refers to the flesh. Kasi ho, yung wood, hay,
and stubble, picture po yan ng dead works of the flesh. Kaya ulit-ulit sa Biblia, mga beloved brethren, ay hindi na tayo dapat lumakad ng ayon sa lamat if we indeed have the Holy Spirit in us. If indeed tayo po ay lumalakad sa Spirit. Dahil ang Spirit nasa atin, kung ano yung leading niya, kung ano yung direction niya, kung ano yung guiding niya, teacher natin to eh. Sunod. Gusto mong ma-comfort, siya yung comforter. Gusto mong palaging fresh sa yung memory, yung ginawa ng Panginoon in the past sa cross of Calvary, yung kanyang mga suffering, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kahabagan, Holy Spirit magpapaalala by informing you, citing verses in the Bible. Kanya lang po yun. That's why napakahalaga ng salita ng Diyos. Napakahalaga, kapatid, ang salita ng Diyos. Kung mapapansin natin dito, 1 John 2:15-16, love not the world, neither the things that are in the world. Period. Pero may kadugtong yun. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, ibig mo sabihin, Pastor, yung mga bagay sa sanglibutan, hindi namin mamahalin. Alright? Pwede rin. Pera, ayaw nang mahalin mo ang pera. Kailangan nang mahal mo ang Panginoon. At saka yung gusto niya. Pero may mga bagay dyan, mahal mo siyempre gamit. Ay, hindi po yan ang tinutukoy dito. Batay sa context. Kung tutuloy mo yung basa. Love not the world, neither the things that are in the world. Sa isang banda, huwag mong mahalin yan ng higit sa Diyos. O, ganun lang po yan kasimple. Kung dalhin po natin sa isang linya ng pag-uusap. Pero actually, nandito po lahat, nagpo-fall lahat dito sa tatlo na binanggit sa verse 16. Ano ba yung mga nasa sanglibutan? Kasi sabi, love not the world, neither the things that are in the world. For all, I want you to notice that word, all that is in the world, alin yun? Number 1, the lust of the flesh. Alright. Sa flesh, pasyalan mo ang Biblia, ano yung mga gawang laman, paborito ng laman, gustong-gusto ng laman. Alright, ayan. Tingnan mo lahat kung ano yun. Tapos, lust of the eyes, ano yung gusto ng mata mong nakikita, gustong-gusto niya kahit wala pang pera, yung window shopping, tingin dito, tingin doon. There's nothing wrong with that kung walang lust. Tumitingin. Pero yung walang lust, ang magiging pangit doon, ano magiging kalabasan, lust of the eyes? Pag ikaw ay nag-isip ng masama, mapipilitan ka kasi nakuha yung lust of the eye, so mapipilitan ka ngayon, mga hold up ako, kaya kong mabili ito. Yung ganun ba? Yan. O kaya kukupitin ko yung nanay ko, yung ganito. Mag-iisip ka. Alright? Kung saan yung alkansya, baka mamaya meron yan. Maraming bagay, papasok dyan pag umirol talaga yung lust of the eyes. Hindi ho masama yung tumingin. Binigay ng Diyos yan para alam mo kung saan gamitin. Kasi yun ang po yung kandila ng buhay yan eh. Ano yan? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, ito yung mapanganib. Kasi ho, ang author nito, si Satan. And the pride of life. Pride of life. Kasi ho, marami yung nalilika itong pride dito, kayabangan, away, yan, patambugan, yung gano'n, no? Yung, halimbawa, kapitbahay mo, bago refrigerator, papalitan ko na rin refrigerator na kahit na mangutang ka lang, ay, mali na ho yun. Pride of life is not of the Father, but is of the world. So, hindi po yan. Hindi po yan sa Father, Heavenly Father. Mga kapatid, the very reason why we have all these passages, para tingnan ho natin ang ating sarili. Meron ba ditong na-identify na dinidescribe na ito panglaman o gawa ng laman? Kasi ang gawa ng laman, kasi dead works yan. For in me dwelleth no good thing. So, description dyan, no good thing. At alam mo ba ninyo kung ano pa ang description ng Panginoon dyan? Pansinin ho natin. Okay.
Ito yun. Naalala ko lang po ito. Pasinin natin yung John chapter 6, verse, umpisa natin yung basa doon sa verse 60, 60. John chapter 6, verse 60. Many therefore of his disciples, when they had heard this, nagsalita na po siya rito tungkol sa mas mahalaga. Kasi yung mga nakasaksi po doon sa ginawa niya, nakinabang doon sa ginawa niya, nagpakain po ng libo-libo rito after that. Ngunit, nung pong ipasok na niya rito, ang mas mahalaga kaysa doon sa pagkain, at higit sa lahat, yung tungkol sa kanya, unti-unti na po sila maglilisan dito, kaya nga meron po siya sinabi. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is unheard saying, who can hear it? When Jesus knew in himself, alam ng Panginoon, pag bumubulong-bulong tayo, that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you? Nakatisod ba sa inyo ito? Verse 62, what and if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? Paano kung nakita ninyo? Kung saan siya galing dati, makikita nyo nga aakyat siya. What? Sabi niya dito, what and if you shall see the Son of Man ascend up when he was before? 63. It is the Spirit that quickeneth the flesh. I want you to notice dito, pinagkumpara talaga dito, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ayan po yun. Pinagkumpara yung gawa sa Spirit, gawa ng Spirit, fruit ng Holy Spirit, at saka po yung tinatawag po nating flesh, gawa ng flesh. Profited nothing. No good, sabi ni Paul. Profited nothing, sabi ng ating Panginoon. Kita nyo kung ano yung laman? Yan po yan, pag naaayon sa laman, ang lahat po ng ating ginagawa after salvation, being a child of God, pag nakita po niyan talaga yan, kauri po ng wood, hay, stubble. Alam mo na ngayon. Pero tutuloy po natin dito para makuha natin yung buo ng mga bagay pakaragdagan na paliwanag ng Panginoon dito sa Biblia, nang sa ganoon ay ating lubos maintindihan ito, mga kapatid. Kaya ko po'y nagpapasalamat sa matyaga niyong pagkikinig. Pasensya na ho kayo kasi ito talaga si Pastor Angel Dueñas. Mahaba pong mag-preach, mahaba pong magturo. Kasi dumidepende po ko sa leading ng Holy Spirit. Hindi ko ho gagayahin. Ay gagayahin yung halimbawa. Hindi ako gagaya. Kung ano yung leading ng Panginoon, kung nilid ako ng 30 minutes, 20 minutes, so be it. 45 minutes, so be it. Ang malago rito, yung salita ng Diyos, available pa rin, naipapangaral pa rin, naipapahayag pa rin ng malaya. And then, ang isa pang mahalaga rito, ay may nakikinig. Kasi ang nakikinig ay may pagpapala. Luke 11:28. So may mga passages in the Bible lahat yan Kaya kayo po nakinig, may blessing kayo. Blessing spiritual. Mas mahalaga ko yung blessing spiritual. Kapag pinamuhay natin yon, meron hong kaakibat po yun. Nagaya ng Matthew 6:33. Pag sinik ye first the kingdom of God and His righteousness, yun ang spiritual things. And all these things shall be added unto you. Pag binigay ng Panginoon, batay doon sa attitude na first, hindi mo unahin yung pangalawa. Trabaho ng Panginoon yun. Kasi kung pagsikapan man natin yon, talaga subsubang ulo natin dyan. Wala nang panahon sa spiritual. Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang paggawa doon sa kalooban ng Diyos. Lugi ka dyan, kapatid. Lugi ka dyan. Wala kang score dyan. Kayang alisin ng Diyos sa'yo sa isang mapanganib na paraan na hindi mo marahil magugustuhan. Matatakot ka pa. So mga possibility yan. Kaya we have to follow the rule. Kung alin yung first, yun ang first. Kung ano yung pangalawa, sinong gagawa nun sa Panginoon. Submit natin, gawin natin kalooban niya. Alam niya kung ano ang best para sa iyo. Hilingin mo yun. Lord, what will thou have me to do? Yan lang po sanayin natin sa prayer. May time po yan, magtyaga ka lang.
Wait patiently, sabi ng Biblia, ulit-ulit. Kasi meron nang naghihintay sa atin na final event, the best. Alin yun? Siyempre, di mo na problema yung body. Problema natin ng body dito kung anong makakain. Yan ang mga problema ng ating mga mamayan. Maging tayo. Anong makain? Kaya nga ako, sinasabi ko rito na may pabiro na hindi naman nagkitowat. At least nakasanayan. Ginawa na lang namin, 2 yung meal namin maghapon. Okay? Almusal, pananghalian, pinagsama na namin, minsan pagkain. Na-enjoy kami, masaya kami. And then, isang hapunan. Tapos, kita nyo? Buhay pa kami. So, yan po yun. Sanay lang yan eh. Basta't ginawa mo isang bagay, nagpasalamat ka sa Panginoon, buhay ka pa, binibigyan ka pa, and then, patuloy ka, Lord, ano po yung bagay na, yung makakapaggalak sa'yo, pagluwalhati sa'yo, yun po yung gawin mo sa aming buhay. Kung ano yung bibigay mo, tinuro mo kami maging kontento po kami, papagpasalamat. Kasi ikaw po yung lahat ng dumidiskarte dyan. So wala kang dapat ikabahala nun. Hindi ho. Sinasabi ko, kahit na doon sa congregation, lumiit po yung waistline ko. Pero hindi ako naguguluhan. Maganda nga ho yun. Inom na ako nag-inom ng tubig. So maraming bagay ho, na-enjoy mo yung life mo sa Panginoon because ay talaga nandun po yung ating determination gawin po yung kanyang kalooban habang tayo nabubuhay. Kasi whether we like it or not, darating either kung alin ang mauna, rapture ba o yung physical death, yung appointed day. Nang sabi ng Hebrews 9:27. Handa po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, alin kaya dito yung mauna? Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa since tayo naging Kristiyano, and then may natutunan ka na, may alam ka na, o maaaring ulit-ulit mo nang narinig, natutunan, and then, accountable na po tayo dyan. Wala ka nang masasabi, hindi ko alam yun. Oh, no. Pag hindi mo alam dahil palagi kang absent. Ganun lang po ko, simple yun. At wala kang time sa Biblia, wala kang time sa prayer. Kung mag-pray ka lang, saglit lang. Lord, bless mo po ng aming pagtulog. Amen. O baka ganun. So, hari namang hindi. So, I will keep praying for you, mga kapatid. Saan man kayo, na alam ko, kakilala ko kayo. And then, I will really appreciate yung pagtiwalan mo ako na i-share mo yung pastor. Pwede po bang pakipag-pray nyo ako, pakipag-pray nyo so. So, I really appreciate that. Kaya tayo po'y manalangin. Thank you very much sa prayer nyo. At sa inyong pagkikinig, share nyo, balita nyo. Mahalaga po ito. Yun lang pwede natin munang magawa. At yung dalanginan, yung 2 Corinthians 1:11. Okay, helping together by prayer. Panginoon namin Diyos na dakila, we praise you and thank you, Lord, for the moment na ipagkatiwala mo sa amin, natalakay namin ang mga ilang detalye at bahagi. Itong may kinalaman sa Judgment Seat of Christ kasi po ito ay rewarding ceremony. Siyempre po may kalungkutan yung wala hong matatanggap dito, wala ho naman ho kaming magsisisi kundi ang aming sarili, kundi namin gagawin yung instruction mo. Kundi kami maging aware sa uri ng aming paggawa. O baka ho ito ay bara-bara na lang, parang pasunod-sunod lang, pasakay-sakay, napipilitan. Sana naman po Lord, sana mawala po yung ganong klaseng attitude, kundi kung ano yung tama, gawin namin hanggat may opportunity. Maraming salamat po talaga sa mga kaluluwa nagsushow ng interest, pangunahing interest sa salita dahil sa pagiging tunay na Kristiyano, yun po yung unang kailangan namin. Ang mga material things, physical things, ikaw po yung mamamahala dyan. Nakasalalay din sa aming attitude, sa spiritual aspect ng aming buhay. Tulungan mo po kami sa aming mga nalalabing buhay. Sa panahon na ganito, na ito inalaw mo, Panginoon, ng COVID-19 for several months period ng buhay namin, mayroon kang design dito. May kalooban ka. Ito, kakaroon ng live streaming, hindi lamang yung linggo. Kasi kung babalik kami sa aming regular services, Panginoon, linggo ng umaga at gabi, and then prayer service ng Miyerkules. But unfortunately,
marami pa rin Kristiyano, ang paborito ay Sunday morning, pero pagdating po ng gabi ay wala na. Or prayer service, wala na. So, sa tatlo na paglilingkod, service schedule, representing the Trinity, ay isa lang po ang nabibigyan marahil ng isang professing Christian. Huwag nawa. Huwag nawa. Kasi makakatulong po sa kanila, sa aming lahat, ang mga salita mo pang paalalahanan kami sa aming kinakaharap na panahon na aming kakaharapin sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong grace and mercy. Because of that, we are what we are now. Gabayin mo kami, i-bless po ang natitira naming buhay, panatilihin mo yung aming heart soap, and yung aming spirit humble and meek and lowly, para po sa iyong kalwalatian at ikaw may taas maluwalhati. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, thank you very much. As I said, sa matyagan yung pagkikinig, kay sa inyong prayer, at sa inyong pagsisikap na may bahagi. Pag naibahagi nyo with all your heart, ang layo ninyo talaga, ay meron siyang kahit paano makuha. Pag hindi inignore niya, hindi niya pinansin, kanya na po yung wala kang pananagutan. Our responsibility is to share. Let the people know what you learn, what you have, share. That's it. God bless you po. Good night.